Sa aking nakaraang video, aking ibinalita ang patungkol sa pag-aproba ni Pangulong Bongbong Marcos ng bagong plano sa patuloy na AFP Modernization Program na kung saan magkakaroon ito ng mas malaking pondo at lalo pang tatagal ang modernisasyon dahil ang orihinal na plano ay magtatagal ito hanggang 2028 lamang, ngunit mas pinahaba pa ito hanggang sa taong 2033. At isa na nga sa highlight ng bagong plano na ito ay ang pagbili ng mas maraming multi-role fighters dahil hindi kumbinsido si Defense Secretary Gibo Teodoro Jr. sa orihinal na plano na 12 fighter jets lamang ang bibilhin at mismong ang presidente hindi rin nagustuhan ang plano. At sa bagong modernisasyon, sinasabing nga abot sa 50 fighter jets ang bibilhin para sa Air Force at ito ay binubuo ng nasa 14 na bagong JAS-39 Gripen na offer ng Saab Group ng Sweden, nasa 2 squadron o 24 na piraso ng mga second-hand na F-16 fighters mula sa Estados Unidos at nasa 1 squadron naman ng mga second-hand na F-16 mula naman sa ibang kasapi ng NATO hindi kaya mula sa Israel. Kung matutuloy nga ang planong ito, gagamitin ng 5th Fighter Wing ng Philippine Air Force ang mga fighter jets dahil sila ang inatasan para sa operasyon ng mga fighter jets dito sa Pilipinas at sila din ang kasalukuyang gumagamit ng mga FA-50 fighter aircraft. At sa bagong eksklusibong balita galing sa Max Defense, hindi lang din ang 5th Fighter Wing ang inaasahang makakatanggap ng bagong mga aircraft, kundi pati na rin ang 15th Strike Wing ng Philippine Air Force. Sa mga hindi nakakaalam, ang 15th Strike Wing ng ating Air Force ang responsable sa pagbibigay ng air support sa ground forces at sila ang kasalukuyang gumagamit ng mga attack helicopters katulad na lang ng mga T-129 na binili mula sa Turkey at mga A-29B Super Tucano attack aircraft na binili naman mula sa Embraer ng bansang Brazil. Ngunit gusto pa ng 15th Strike Wing ng mas maraming air assets at inilabas ng Max Defense ang kanilang mga posibleng bibilhin sa ilalim ng bagong AFP Modernization Program at mga bigating assets ang mga ipinakita sa naturang listahan. Isa na nga sa pangunahing plano ay ang pagbili ng multi-role fighters katulad din sa plano ng 5th Fighter Wing dahil kayang magsagawa ng fighter jets ng airstrike at kayang magdala ng mga anti-ship missiles laban sa mga aataking mga warships sa ating teritoryo at kaya ding mag-intercept ng mga kalabang fighter aircraft. Kabilang nga sa kanilang pinagpipilian ay ang mga F-16 pa rin at pati na rin ang Eurofighter Typhoon na isa sa pangunahing fighter jet na ginawa sa Europa at sinasabing mas malakas kumpara sa mga F-16 fighters. Ayon sa Max Defense, kinokonsidera ng Philippine Air Force ang mga Eurofighter Typhoon dahil mas mura umano ang mga second-hand na presyo nito kumpara sa F-15 Air Superiority Fighter dahil alam naman nating may pagkamahalan ang mga armas na gawang Amerika. Hindi pa malaman kung saan planong bilhin ng Pilipinas ang mga second-hand na Eurofighter, ngunit nakatakda ng iretiro ng United Kingdom at Austria ang kanilang mga aircraft at handa ding ibenta ng bansang Espanya ang kanilang mga Eurofighter, kaya nasa 3 bansa ang nakikitang mapagkukunan ng Pilipinas. Kahit na mga second-hand ito, hindi pa masyadong gamit ang mga Eurofighter ng United Kingdom at sinasabing mahaba pa ang natitirang lifespan ng mga aircraft, kaya magiging maganda kung dito kukuha ng fighter jet ang Air Force. Maliban sa mga fighter jet, kasama din sa plano ang pagkuha ng Unmanned Combat Aerial Vehicle o mga armadong drones na kaya ding magsagawa ng airstrike at surveillance mission na magiging malaking tulong sa mga operasyon ng hukbong sandatahan. Kasalukuyang mayroong mga drone ng Pilipinas katulad na lang ng Hermes 900 na nabili ng Air Force mula sa Israel, ngunit ang mga ito ay pang surveillance lamang at hindi kayang magdala ng missiles at bomba. At sa bagong plano, ang kasalukuyang isa sa pinagpipilian sa ngayon ng 15th Strike Wing ay ang mga Bayraktar TB2 drone na gawa ng bansang Turkey na naging sikat na sikat dahil sa mga operasyon nito sa Ukraine laban sa mga lumulusob na puwersa ng Russia.
Sinasabing malaki ang naging parte ng mga Bayraktar sa pagdepensa ng Ukraine at ang pinakamagandang parte dito para sa Pilipinas ay mas mura pa ang mga ito kumpara sa Hermes 900, kaya hindi magiging malaking problema ang paghanap ng pondo para dito. Sinasabing nasa $5 million ang bawat isa nito o nasa 270 million pesos. Samantalang ang mga Hermes 900 mula sa Israel ay nagkakahalaga ng nasa lagpas 350 million pesos at hindi pa nito kaya magdala ng bomba at missiles. At dahil nga sa mumurahin lang ang Bayraktar drone, ginamit ito ng Ukrainian Armed Forces bilang pangpain sa mga missile system ng Russia upang malaman ang kanilang lokasyon at matarget ng kanilang artillery. Ang isa pang tinitignang unmanned combat aerial vehicle ng Air Force ay ang MQ-20 Avenger ng Estados Unidos na isang drone na mayroong stealth capabilities at malaking upgrade ito sa ating hukbong senatahan kapag ito ang bibilhin ng Pilipinas. Ngunit sa aking opinyon lamang, medyo malabo na piliin ito ng Philippine Air Force dahil na rin sa may pagkamahalan ng presyo nito at mismo ang Estados Unidos ay nasa 9 na units pa lang ang ginawa na MQ-20 Avenger. At ang panghuli sa ating listahan sa ngayon ay ang heavy attack helicopter at ang kinukonsiderang bibilhin ng Air Force ay ang mga second-hand na mga AH-64 Apache attack helicopters na tinuturing na isa sa pinakamalakas na attack helicopter sa buong mundo. Inoffer na rin ito noon ng Amerika, ngunit tinalo ng T-129 helicopter sa proyekto ng Air Force dahil napakamahal ng brand new na presyo ng Apache helicopter, kaya second-hand ang tinatarget sa ngayon ng Pilipinas. Mas maraming kayang dalhin missiles at rockets ang Apache helicopter kumpara sa mga T-129 at gumagamit ito ng mas malaking 30mm autocannon na paniguradong kayang wasakin ang isang infrastruktura. Inaasahang matutuloy ito sa ilalim ng US Security Assistance ng Amerika sa Pilipinas na kung saan mayroon ng listahan ng mga itatransfer na US weapons sa Pinas, ngunit wala pa tayong klarong impormasyon kung kailan ito may sasagawa ng Amerika.